ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Ama naming mapagmahal, Ama ng aming mga buhay, maraming salamat po sa gabing ito at lagi po namin kayong binibigyan ng papuri dahil po lagi po namin kayong kalakbay, lagi po namin kayong kasama sa pamamagitan po ng iyong mga salita. At higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat po na sa kabila po ng aming mga pagkukulang at mga kahinaan, kami po ay iyong tinawag at kami po ay iyong pinagkatiwalaan na ipahagi ang iyong mga salita. Panginoon, sa gabing ito ay hinihiling po namin ang paggabay ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Nawa po mabuksan po ang aming mga tenga at tumagos po sa aming mga puso upang maunawaan namin ng lubos kung ano po yung kalooban po ninyo para sa amin. At higit sa lahat po, Panginoon, ang mga salitang aming naririnig, ang mga paliwanag po na aming naririnig, ay nawa magbago po ito sa aming mga pamumuhay at makita po ito sa aming kapwa at maging buhay po ang iyong mga salita sa aming buhay. Panginoon, anuman po ang mga sitwasyon po ng bawat isa, ang mga pinagdadaanan po ng bawat isa, nagpapasalamat po kami sa mga salita mo na siyang nagiging gabay namin sa aming paglalakbay. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas at samot dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mama Mary, pray Pray for for us. us. Be with us. Dalhin niyo po kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Katulad po ng paghahalimbawa po ninyo ng tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. As we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Tawagan po natin ang tulong ng banal na Espiritu. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu
sigla at lakas ng mahina. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Kampo natin mga kapatid, ang ebanghelyo ng susunod na linggo na nagbabasa po ni Sister Joby de Leon. Magandang gabi po. Dinig po. Yes po, Sister Joby. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 9, talata 30 hanggang 37. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya, ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ang sinumang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap, at ang sinumang tumatanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, ating pagnilayan ng ating binasa na ebanghelyo. Salamat po kay Sister Joby sa pamagitan ng isang awitin. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya rin alay, ako'y iyong
kakamtin sa'yo ang puso ko sa'yo lang ang buhay ko kahit isang magkasalita pagkalima aming sumpa ika'y hanap sa tuwina nitong pusong ikaw lamang ang saya sa ganda ng umaga nangungulila sa'yo sinta ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan ang nilikha mo kaligtan suyang ng iyong Ngayon tayo po ay makikinig sa mga pagbabahagi o pag-share po ng ating dalawang kapatid. Ang una po magbabahagi ay si Brother Joji Salhok mula sa Sacred Heart of Jesus in Mandaluyong po. Narinig po ba ako? Medyo mahina lang, ilapit mo na lang. Hello po. Yeah. Ayan. Ah, Thank you po. yan, yan. So, ayun po. Sa Ebanghelyo po, sa darating na linggo, na-highlight ko lang po doon is yung hangad ng pagiging isang dakila ng mga alagad. Mapapansin po natin na pwedeng hindi talaga nila naunawaan ng sinabi ni Jesus dahil takot din silang magtanong. No? Mapapansin natin na yung paghahangad na maging dakila, dahil po sa paghahangad na yun, nawawala yung kakayanan ng mga alagad na maantig sa pagdurusa ng iba. Matapos ipahayag ni Jesus na siya ay mamamatay, pahihirapan, at muling mabubuhay. No? Parang walang epekto yun at walang talab sa puso ng kanyang mga alagad. Dahil busy sila sa pagtatalo-talo kung sino yung magiging pinakadakila sa kanila. So, na-expose yung ambisyon nila ng bawat isa na maging mas mataas. No? Sa bagay, masarap nga naman na ikaw yung tingalain, ikaw yung pagsilbihan, at mapapansin natin yung parang competition. No? Nagtatalo-talo kasi sila kung sino yung magiging pinakadakila. Nakalulungkot dahil naging manhid sila sa pagdurusa ng iba. Sa pagkakataong iyon, tinuruan sila ni Jesus ng ilang mga halimbawa. No? Pansin po natin, nag-sample siya ng pagiging humble. No? Kumuha siya sinample siyang isang batang maliit at nilagay sa kanila. No? Then nag-list po ako ng ilang step, no? Kung pwede nating ma-consider para tayo makapagsimula ng sinasabi ni Jesus na maging isang dakila. No? Sa number 1 po, ang nilagay ko na ang tunay na dakila ay hindi iniisip ang maging dakila. Dahil kapag inisip natin na tayo maging dakila, tayo ay malayo sa tunay na kadakilaan. Number 2, ang tunay na dakila ay pagsisilbi lang ang nasa isip. Then number 3, ang tunay na dakila ay hindi nag-aambisyong maging dakila. So, habang tayo ay nagpapakumbaba, ay lalong tumitingkad ang kakayanan nating maging sensitibo sa pagdurusa ng iba. Lumalakas ang kakayanan nating damayan
ang naghihirap nating kapwa. Ang hamon siguro sa atin, ang kakayahang makiramay ay simula ng tunay na pagsisilbi sa ating kapwa. Ito rin ay daan tungo sa tunay na pagiging dakila. Hindi natin kailangang maging dakila para makapaglingkod, pero kailangan nating matutong maglingkod upang maging dakila. Dakila hindi sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos dahil siya ang higit pang dakila. Manalangin po tayo. Pangunahan ko po kayo sa isang maiksing panalangin. Panginoon, alisin mo sa aming puso ang makamundong ambisyon, maging dakila, dahil sa gabal ito upang tunay kaming makapagsilbi. Turuan mo nawa kaming maging mapagpakumbaba at maging katulad ng isang mahina tulad ng bata. Sa ganitong paraan, titingkad ang kakayahan naming damayan lalo ang mga mahina at nagdurusa. Maging dakila nawa kami hindi sa harapan ng mga tao, kundi sa harapan mo lamang. Ikaw na nagdusa para sa amin ang tunay na dakila. Amen. Thank you po, Brother G. Ngayon, pakinggan po natin ang pangalawa pong sharing ni Brother Roman Mateo. Sige, Brother Omeng, Sister Lynn, baka pwede po later po. Tingnan po natin po kumusta po yung sound natin mamaya. No problem po. So let us proceed now po with our disposition of our directors, Father Adonis Sacloro. Good evening po, Father Ado. Good evening. Kakagaling lang po natin sa ARCAM NBA planning. Napakaganda po nung ating karanasan sapagkat nakita natin bilang isang ministry, isang katawan, marami tayong resources, material, spiritual na pwedeng ibahagi sa bawat isa, sa bawat parokya upang magampanan natin yung mission natin, no? At hindi madali, no? Katulad nga ng mga nagbahagi, hindi madali ang mission. Palaging merong krus na papasanin, no? At ito rin yung punto ng ating ebanghelyo ngayon. Nagsimula ang ebanghelyo ngayon sa pagpapahayag ni Jesucristo ng kanyang pagdurusang haharapin. Ito yung tinatawag na prediction of the passion. Ang katotohanan, 3 beses inulit to ni Jesucristo sa mga ebanghelyo. At dito sa ebanghelyong ito na yung pangalawa. Pangalawang ulit niyang sinabi na siya ay magdurusa sa kamay ng mga tao, sa kamay ng mga punong pari, no? Sa Jerusalem, magdurusa siya ron at siya ay mamamatay, ngunit mabubuhay sa ikatlong araw. Pero ang katakataka, kahit pangalawang ulit nang sinabi ito ni Jesucristo, tila ba hindi pa rin siya nauunawaan ng kanyang mga alagad, no? Ito yung nangyayari. Bakit kaya hindi maunawaan ng mga alagad? Kasi sabi rito, hindi nila maunawaan, ayaw naman nilang magtanong. Ang ibig sabihin, yung mga alagad ay umiiwas na pag-usapan ng paksa ng pagdurusa o ng pagdadalamhati, no? At ito nga ang sinasabi rin sa atin ng Panginoon, no? Ang buhay, sa ating buhay, ang totoong buhay ay may mga pagdurusa, no? Sabi nga, life is not a bed of roses, no?
At ito yung nangyayari sa mundo ngayon, no? Kung mapapansin natin na sa henerasyon natin, no, alam naman natin na ipinapahayag, no, sa ng mga eksperto na padami ng padami yung mga taong merong anxiety disorder, depression, mga stress-related na sakit. At yung iba pa nga, totoong nagkakasakit na, meron ng problema sa mental health. At yung iba ay kinukuha yung sariling buhay, no? Napakarami nito. Ito yung pinag-uusapan din natin ng planning, no? Bakit kaya, no? Isa sa mahalagang bagay na pag-usapan kung bakit nangyayari ito ngayon sa ating lipunan, sa ating bansa, sa buong mundo, dahil unti-unti nang hindi nauunawaan ng tao ang kahalagahan ng pagdurusa, suffering. Ibig sabihin ayaw na itong tanggapin ng tao, ayaw na itong harapin. No, ito ba'y parang isang katotohanan na kailangang layuan, 'wag pag-usapan. Kaya nga makikita natin halimbawa sa social media at kung saan-saan pa, makikita natin palaging ang pinapakita ay yung magaganda, yung maaayos, no, yung malilinis, yung walang problema, at ito rin yung mga napapanood natin sa telebisyon, kung saan-saan natin nakikita, no, na para bang maganda ang buhay kung walang problema. Kaya nga kung maaari ay alisin ang problema. Pero hindi naman talaga ito mangyayari, palaging may problema. Ngayon ang nangyayari sa tao, tinatakasan ang problema. Tinatakasan ng krus, no? At kapag nasanay na ang sangkatauhan sa ganitong kaugalian, totoo, yung maisip mo pa lang na merong pagdurusa, maisip mo pa lang na merong pagsubok, nawawasak na agad yung tao. Wala siyang lakas, wala siyang lakas. Kaya nga, ang maganda sa Christianity o sa Kristyanismo, hindi tayo nililinlang ni Hesukristo. Ang sinasabi sa atin ni Hesukristo, merong krus na papasanin. Gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus, no? Hindi pwede ang isang Kristiyano na walang krus dahil hindi siya Kristiyano, no? Kaya nga ito'y isang malakas na paalala, no? Bakit hindi nila maintindihan? Bakit ayaw nilang magtanong? Ayaw nilang harapin ang katotohanan na ito, no? Lahat ng mga nangyayari ngayon, halimbawa yung abortion, dahil ayaw mag-anak ng mga tao, dahil ang tingin nila ang pag-aanak, pagpapalaki ng anak ay mahirap, isang krus, kaya kailangang alisin. Bakit may divorce, no? Halimbawa, divorce, bakit? Kasi kapag lumabas na yung kahinaan, yung problema, yung pagkakamali sa gitna ng kasal, hindi na ito matanggap. Ang gusto ay isang kasal na perpekto. Kaya nga, alisin na lang ang kasal. Maghiwalay na lang at takasan ang kasal. At marami pa tayong pwedeng iba't ibang halimbawa dito, no? Pinag-usapan din natin, 'di ba, halimbawa yung mga tao na hindi matanggap ang pagtanda, no? Maraming bansa ang meron ng assisted suicide, no, kung saan ini-schedule na yung pagkamatay ng matatanda dahil wala na silang gamit, magiging pabigat lang sa mga anak. At tanggapin man natin o hindi, ito ang nangyayari sa daigdig, no? Kaya nga ngayon, sikat na sikat yung tinatawag na mga prosperity gospel. Yung prosperity gospel, isa ito sa palaging binibigyan diin ng simbahang Katolika. Ang prosperity gospel ay mapanganib dahil inaalis dito yung krus, no? Palaging magtatagumpay, palaging yayaman, palaging aayos ang buhay. Na para bang kapag sinabi ng prosperity gospel, yung mga nagpipreach dito, kapag meron kang pagdurusa, meron kang paghihirap, ibig sabihin ay nagkakasala ka o maaring hindi ka sumusunod ng maayos kay Hesukristo. Pero baligtad. No, ang katotohanan ng Kristyanismo, ito yung tinuturo ng simbahang Katolika. O maglingkod man tayo sa Diyos o hindi tayo maglingkod, merong krus. Nasa loob tayo ng simbahan o wala tayo sa loob ng simbahan, meron pa ring krus. Hindi ito mawawala. Ang kaibahan lang ay merong kahulugan. Ang kaibahan sa mga Kristiyano, merong kahulugan yung krus na kanyang haharapin at papasanin. No, kaya nga, hindi naman tayo kaiba sa ibang tao. May mga problema rin tayong hinaharap, nagkakasakit din,
nawawalan din ng mahal sa buhay at isang araw tayong lahat din ay maglalaho sa mundong ito. Hindi tayo kaiba. Pero ang totoong kaibahan ng isang Kristiyano ay nauunawaan niya at natatanggap niya. Kaya nga bawas ang depresyon sa Kristiyano dahil ang Kristiyano ay nakahanda, no, at inihanda siya ng Panginoon para dito. Ngayon, isang bagay pa rito kung bakit hindi nila maunawaan si Jesucristo kasi iba pala ang kanilang pinag-uusapan sa daan, no? Nagtuturo si Jesucristo, pero ang kanilang pinag-uusapan o yung nasa isip nila, yung nasa puso nila ay ibang bagay. Sino ang pinakadakila? At nagtatalo-talo pa sila kasi ito yung sinabi rito, ano yung pinagtatalunan nyo? At mahalagang salita ito, pagtatalo-talo. Dahil kapag meron ng isa sa isang samahan o sa isang komunidad na gustong maging pinakamagaling kaysa sa iba, magtatalo-talo na. At bakit magtatalo-talo? Kasi ang lahat ayun din ang ninanasa. Lahat ayun ang gusto. Siya yung maging number one, siya yung nandoon sa tuktok. No, kaya talaga sila nagtalo-talo. No, alam naman natin 'yan, no? Meron ngang kasabihan sa Pilipino yung pagbubuhat ng sariling bangko, no? Kapag nagtatalo-talo na, bubuhatin na ng tao yung sariling bangko, ikukuwento niya yung mabubuting nagawa niya, yung mga proyekto niya na epektibo at ikukumpara niya yung sarili niya sa iba. At ayun ang sukatan, no? Kaya nga bawat isang tao meron dapat siyang medalya na nagawa sa buhay niya para ipakita niyang siya ay angat o mas dakila sa iba. So totoo, hindi nila mauunawaan yung kahulugan ng krus. Dahil ang kahulugan ng krus ay pagbaba ng Diyos mula sa kalangitan papunta ron sa pinakamababang lugar sa daigdig, lugar ng mga aba, lugar ng walang kalaban-laban, lugar ng mahihina. Ayun yung krus. Samantalang itong mga alagad at maraming tao sa daigdig na ito gustong pumanik, no, gustong mapunta ron sa rurok, samantalang ang Diyos ay gustong pumunta ron sa pinakamababa, no? Kaya nga si Jesucristo, ano ba ang hinugasan ni Jesucristo sa mga alagad? Ang hinugasan ni Jesucristo ay ang paa ng mga alagad. Pinakamababa, pinakamarumi. Doon pumunta si Jesucristo, no? Ngayon, ang nangyayari sa mundo natin kapag merong gustong maging dakila, merong gustong maging number one, ang nangyayari, kailangang meron kang apakan. Gawin mo silang hagdanan para makarating ka ron. At ito yung malungkot na nangyayari sa lipunan, sa gobyerno, kahit pa sa simbahan. Kapag gusto nating ipangalandakan na matanyag ang ating pangalan, kailangang gawing tungtungan ang iba. At ang malungkot dito, no, kaya nga nagtatalo-talo dahil yung iba ay gamit lang, no? Gamit lang. Parang hagdan, tutungtungan ko para maabot ko yung ninanasa ko. Kaya nga dito nag-uunahan lahat ng tao. Kaya nga, 'di ba, bihirang-bihira kang makarinig. Halimbawa, ako palagi akong nakikinig ng radyo pag nagda-drive ako. Lahat ng istasyon, pakinggan mo, lahat ng istasyon, number 1 station. Wala naman nagsabi na we are the number 10 o number 7 station. Nakakahiya. Nandun ka sa baba. Palaging the number 1, no? Kahit pumunta kayo sa Facebook, sa social media, the number 1 product. No, ito yung pinakamabisa, ito yung pinakamagaling, no? At ganun din sa tao, no? Ang gustong ipangalandakan ng tao yung number 1 siya, no? At ito yung nakakalungkot sa lipunan natin kasi nga aapakan at aapakan natin ang iba. Kailangan wasakin ng iba, kailangang durugin ng iba, no, kailangang ipakita na hindi sila katulad natin, hindi sila kapantay natin. At ito ang malungkot, no, kapagka ito na ang nangyayari, no, kahit sa loob ng simbahan, no, nagtatalo-talo sinong pinakamalapit kay Father, sinong pinakamaraming beses nag-serve, o sinong pinakamaraming ginawa, magtatalo-talo na lahat. No, dahil bandang huli, no, gusto lang naman talagang magsabi na ako yung number 1, ako yung dapat kilalanin. At ito yung malungkot na nangyayari, no? Kaya nga, alam na alam ng Panginoon, sabi nga sa isang salmo, the Lord looks at the haughty from
from afar, sabi ng Salmo. Inaalis daw o malayo ang tingin ng Diyos sa mga palalo. No, at ang palalo, no, ang gusto niya siya yung dapat na kinikilala. Kahit pa nga alisin niya na yung Diyos, ang pangalan ng Diyos, wag nang dakilain yung pangalan ng Diyos basta siya ang dakilain. No? Ibig sabihin, ninanakaw ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos. At ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya nga, para turuan sila, tumawag si Jesucristo ng isang maliit na bata. At ang bata, alam natin sa panahon ni Jesucristo, sa bayang Israel, ang bata ay walang halaga. Hindi nga sila kasama sa bilang. Walang halaga. No? Ibig sabihin, nasa pinakamababang lugar ang mga bata. Sa hierarchy ng society, no, pwede nating sabihin sa sukatan ng lipunan, sila ang pinakamababa. Bakit? Kasi wala pa silang kontribusyon. Wala pa silang nagagawa. Wala pa silang kakayanan. At wala pa silang naaabot. Ito ang bata. Kaya wala pa siyang halaga. No? At ngayon inilagay ni Jesucristo itong bata sa gitna nila at sinabi, ang tumanggap sa ganitong bata ay tinatanggap ako. At tinatanggap din yung nagsugo sa akin. Anong ibig sabihin dito ni Jesucristo? No? Si Jesucristo, nung siya ay magdurusa na, kasi ito nga yung konteksto ng ating ebanghelyo, nung hinubaran na siya, inalisan siya ng saplot, nung nilalatigo na siya, nung pinapahirapan na siya, nawalan ng halaga si Jesucristo. Nawalan ng halaga. Sa mata ng mundo, si Jesucristo nakapako sa krus ay isang taong bigo. Naipako, natapos yung buhay dito sa daigdig na walang narating. Kaya namatay na tulad ng kriminal. No? Kaya nga sabi ni Jesucristo, gusto nyo maging dakila, gusto nyo maging una sa lahat, maging lingkod katulad ng bata. Kasi sa mga bahay ng mga Hudyo, ang mga talagang naglilingkod ay yung mga pinakabata, no? Ang naghuhugas ng paa ng mga magulang, ang tumutulong sa paghahanda ng pagkain, mga bata, mga lingkod, no? At yung mga bata ay sumusunod. Ito ang katangian ng isang bata, no? Kaya nga sabi ni Jesucristo, ito ang bata. Tanggapin ninyo ito sa inyong buhay. Magkaroon din kayo ng puso ng bata. Na makita ninyo sa harapan ng daigdig, sa harapan ng mundo, at sa harapan ng Diyos, kung titignan natin yung buhay natin, wala pa naman talaga tayong nagawa. Yung mga santo, kapag binasa mo yung mga sulat nila, talambuhay ng mga santo, pag mamamatay na sila, isa lang ang sinasabi nila, wala pa akong nagawa. Kahit napakarami na nilang nagawa, wala pa akong nagawa. Wala pa akong narating. At ito ang isang totoong banal, no, sapagkat lahat ng kaluwalhatian ay hindi niya kinukuha para sa kanyang sarili. Kung may magawa man siyang mabuti sa kanyang buhay, ibinabalik niya ito sa Panginoon. Ang isa pang katangian ng isang bata, dahil wala pa siyang kakayanan, wala pa siyang naabot, alam niyang kulang siya. Kung mag-iisa ang bata, alam niyang hindi siya mabubuhay. Ang katangian ng isang bata na napakaganda, alam niyang kailangan niya ang kanyang mga magulang. Palagi siyang nangangailangan. Ito ang katangian ng isang bata na pinapanawagan sa atin ng Panginoon. Marami pa tayong kulang at wala tayong kakayanan. We are not self-sufficient para maabot ang lahat. Kailangan natin ng Ama. Kailangan natin ng Diyos. No? At ito ang espiritu ng isang bata. Ito yung tinatawag na spiritual childhood. Marami pa akong kulang, Panginoon, at ikaw ang gusto kong pumuno ng mga kakulangan na ito. Marami akong gustong gawin pero wala akong kakayanan. Umaasa ako, Panginoon, na tutulungan mo ko na gawin yung mga dapat kong gawin. At higit sa lahat, alam kong hindi ako mabubuhay kung wala ka. Katulad ng isang bata, palagi niyang kinakailangan ang kanyang magulang. At tayo ngayon ay inaanyayahan dito sa ebanghelyong ito, maging katulad ng isang bata na parang sinasabi natin, Ama namin na nasa langit, kailangan kita araw-araw. Kaya nga, itong ebanghelyong ito ay isang malakas na pagpapahayag, no? Na si Jesucristo, nung talagang ipinako na siya sa krus, nung nagdusa na siya,
Ito yung larawan ng totoong bata, ng totoong anak. Bakit? Bakit ba siya ipinako sa krus? 'Di ba sa hardin ng Getsemani anong sinabi ni Jesucristo? "Huwag ang kalooban ko ang masunod, Ama, kundi ang kalooban mo." So isang bata na sumusunod sa kanyang ama, kailangan niya yung kanyang ama, 'no? Kaya nga ngayon tinatawagan tayo ng Panginoon sa harapan ng larawan ng isang bata, 'no? Unang-una, kinakailangan nating malaman na marami pa tayong kulang. Wala pa tayong nagagawa, wala pa tayong naaabot. Anumang nagawa nating mabuti ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang una. Pangalawa, ang isang bata ay kinakailangan niya ang kanyang mga magulang. Tayo rin ay tinatawagan ng Diyos, ipinapaalala sa atin kung mag-isa lang tayo, kung tayo lang ang gagawa, kung aakalain natin kaya natin ang lahat, mabibigo tayo. Pero katulad ng bata, kung alam natin na kailangan natin ng Diyos araw-araw, ito yung kaugalian ng totoong bata. Ikatlo, ang isang bata ay palaging sumusunod sa kanyang magulang. Kung paanong si Jesucristo ay palaging sumusunod sa kalooban ng kanyang ama. Sige, dito po tayo magtatapos. Ngayon na puwede po tayong magtaas ng panalangin. Yung mga kapatid natin 'no, na nais magtaas ng panalangin, mag-unmute po kayo 'no, at itaas ang inyong mga panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita ngayong gabing ito. Itinataas namin, Panginoon, ang aming mga sarili na nawa aming malaman, maintindihan at maitanim sa aming puso at isipan na kami ay wala kung malayo sa iyo. Panginoon, nawa sa pamamagitan ng iyong mga salita, paulit-ulit na maipaalala sa amin na ikaw ang aming Ama, kami iyong mga anak, at lahat ay aming iaasa at itataas lamang sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, turuan mo po kami na maging isang katulad ng isang bata sa aming paglilingkod sa inyo, gayon din sa komunidad. Naway turuan po kami na maging mapagkumbaba, mapagmahal sa kapwa. Lalo po ang iyong presensya, naway patuloy niyo po padama sa amin upang kami maging instrumento ng kababaang loob. Panginoon, ito po aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, maraming po salamat sa inyong salita. Tulungan po kami, Panginoon, na laging mauuna po ang inyong pagmamahal sa amin. Sa bawat sinasabi po namin, sa bawat plano po namin, ay amin pong ginuuna ang inyong pagmamahal. Pinapanalangin din po namin ang lahat ng mga kapatid namin na humihingi ng aming mga panalangin. Panalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin na natili sa aming kalooban sa pamamagitan ng panalangin itinuro ng iyong anak. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sige po, sister. Yes po, Father. Maraming salamat po, Father Ado. Ngayon po, we will proceed sa mga announcements po na ating ibabahagi po sa atin ni Tere po.
Hello po, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po, pinapaalalahanan po ulit na ngayong Sabado na po ang ating entry program. So para po sa mga nagtatanong, ano po ba ang entry program ng Arkham MBA? Ito po ay isang programa na ibinibigay, isa pong formation na ibinibigay po sa mga meron na pong Bible Apostolate sa kanilang mga parokya at pati na rin po sa mga interesado po na maging miyembro. So hindi lang po para sa atin ng mga coordinators or members, para rin po sa iba. So open po ito sa lahat. Anuman pong edad at anuman po yung kinabibilangan na ministry na meron po sila sa parokya. So ito po ay gaganapin sa Celadon Residences Clubhouse simula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi. So, huwag niyo na po alalahanin ang iyong lunch dahil kami na po ang bahala doon. Basta po ay makapag-register po sana kayo hanggang ngayong Biyernes para po mabilang po namin kung ilan po ang aming ihahanda. So, pakidala na lang po ang inyong Biblia, ang inyong notebook, at morning and afternoon snacks. Ngayon po, i-announce ko na rin po yung formation po natin para sa buwan po ng Oktubre para po ma-block niyo na po yung schedule na yun. So, ang atin pong monthly formation for the month of October ay sa October 19, 2024. Ito po ay simula alas 9 a.m. hanggang 12 noon po. So, for the venue, i-announce po namin kung ano po ulit. I-update po namin kayo kung saan po ito gaganapin. Ayun lang po, sister. Maraming salamat po. Thank you po, Sister Tere. Maraming Lacey, pong kaya salamat. pwede po mag-announce? Yes po, Ate Christy. Po. Yung pong mga parishes na hindi pa po nagsasubmit ng names kasi po, ang nasa akin pa lang na nagsubmit ay, teka, 10 parokya pa lang. Pero ang nagbigay ng pangalan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na parokya. Ang may pangalan pa lang po. Yung 4 na parokya po tulad ng Parish of the Risen Christ, yung Espiritu Santo, kahit isa lang, San Ildefonso, Mary Comfort of the Afflicted, wala pa po silang pangalan kasi hindi ko pa gagawa ang kanilang certificate. Ongoing na po yung paggawa. Para ma-check ko po yung ano. Hindi, gumagawa po kasi ako ng attendance sheet. Pero ako na lang gagawa ng attendance sheet per parish. Yung Sige mga po, nag-submit Ate po ng pangalan sa akin, ang ginagawa ko po, per parish po yung attendance sheet natin. Kung ano po yung isinabmit ninyong pangalan sa akin, yun po ang nakalagay sa attendance sheet para magsasign na lang po kayo, nakatibayan na kayo po ay naka-attend. Kasi kung magpipirmahan pa po tayo, medyo malilate tayo sa oras. Kasi ahabulin natin yung 4 na session sa isang araw lang. May mga dagdag pa kasing session na nakita ko dun sa program. Kaya po, yun po yung mga hindi pa po nag-submit sa amin ni Tere ng pangalan, or kaya Tere yung mga PPM ko sa'yo na hindi pa nag-submit, bigay na lang po sa akin yung pangalan para magawa ko yung attendance sheet nila. Sige po. Ate Christy, update lang din po ako. Meron po nagpasa po sa akin. Yeah, Dun sa oo. link, register, Yun nga isasend ko pala po yung sa nasa inyo. link. Oo, yung Ayun mga po. pangalan na lang nila na with the middle initial po. Para hindi tayo magka-problema pagdating dun sa venue. Sige po, Ate Christy. Yan. Maraming salamat po. Salamat po, yun lang po. Yun lang po, Father Ado, on our part po. Okay, sige. Itong entry program, paalala natin na sa lahat ng willing na maging part ng Biblical Apostolate sa parish ninyo, kahit meron ng Biblical Apostolate, i-invite nyo. Kasi katulad nung sa planning natin, kailangan natin ng bilang sa mga misyon na gagawin natin nung iniata sa atin ng simbahan ni Cardinal. Kaya nga siguro paunti-unti kasi tuloy-tuloy naman itong entry program natin. Mag-imbita kayo ng mga willing na nakausap ninyo para maging kung willing silang maging miyembro ng Ministry on Biblical Apostolate sa parish ninyo. Pangalawa, yung mga parokya na ngayon pa lang magsisimula ang Biblical Apostolate o meron na dati pero nawala, magsisimula uli, mahalaga po itong entry program. Ito yung ibinibigay ng CBCP para maipahayag o makilalanin na merong Ministry on Biblical Apostolate sa inyong parokya. Kasi may certificate po na galing sa CBCP. Okay? Pangatlo, tayo pong lahat na matagal na sa Biblical Apostolate,
parang ire-refresh din po natin yung ating sarili no, tungkol dito sa entry program. No, kaya a-attend po tayong lahat. And later on, kapag nakuha natin talaga yung takbo ng entry program, pwede na po tayong magbigay sa ating mga parokya. Okay, sige po, ayun lang po. Maraming salamat. Magkita-kita tayo sa Sabado. Magtatapos po tayo sa Sabado ng isang banal na misa na sa hapon. Okay? Sige po. Ngayon po, tanggapin natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig ni Hesukristo. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Magandang gabi sa inyong lahat. Ganun po, Father. Magandang gabi po. Thank you po. See you on Saturday. Bye-bye po. God bless.